So dunay reaction text gikan sa 6066 matod pa niya, ang buot ipasabot sa nadungog mo nga una ang simbahan kaysa pulong, sa dinhi lang sa yuta una ang simbahan kaysa pulong, pero sa langit una ang pulong. Okay. Ang concept manggod sa mga CFD kon Roman Catholic Church Defenders nga ang Biblia una ang simbahan na porma kaysa Biblia sa pulong sa Dios. Manila ang baruganan kay kuno ang nagmugna sa pulong sa Dios ang simbahan na. Kana mga higala dako kayo na nga pasipala. I condemn it as blasphemy. Kanang moingon bitaw nga mas una ang simbahan kaysa pulong sa Dios. Dako kay na nga pasipala. Manangangilngig kayo ng simbahan nga moangkon nga mas una pa sila kaysa pulong sa Dios. Ang ilang gibasihan kuno kay diri sa Yuta una ang simbahan kaysa pulong. Kanang John 1:1 nga in the beginning was the Word and the Word was with God. Kana nga Word dito na sa langit kay kana nga Word mao man na si Jesus Christ. So sa langit daw naguna ang pulong. Pero dito daw sa kalibutan naguna ang simbahan kaysa pulong. Sa to pa naunahan ninyo ang Ginoo no? Naapsan ninyo ang Ginoo. Sa pa dito sa tanaman sa Eden sa during the creation, pag-ingon sa Dios nga gibuhat niya ang mga butang pinagis yang pulong, una pa mo dito no. Klaro man na kayo. Pinagis yang pulong nahimo ang tanang butang sa kalibutan. Unya sabot ipasabot ang inyong simbahan wala nahimo pinagis sa pulong sa Dios. So buot ipasabot kanang inyong simbahan mga CFD natukon na nga dili pinaagi sa pulong sa Dios. No wonder ang inyong mga doktrina wala sa Biblia. Buot magud ipasabot sa mga CFD nga ang ilahang simbahan higher than the Bible. Ang ilang simbahan is higher than the Bible. Mo nilang buot ipasabot Gusto nilang ipakita sa mga tao nga ang simbahang Katoliko mas hawd pa kaysa Biblia. Ang Biblia must submit itself under the dominion of the Roman Catholic Church. Dili ang Roman Catholic Church may musumiter under the dominion of the Bible. Manila ang concept mga higalag kaigsunan. So nakaron, gusto na kong tukion, naghimo ko og gamay nga research para maghimo presentation karon. Kung tinuod ba nga ang Bible iya sa Roman Catholic Church. Pero sugdan nako pagpamatuod kaninyo karon that the Bible is not a Roman Catholic book. May nang may balo mo. Oo, katong Latin na Vulgata nga gitranslate ni Jerome. Ilaha to kay mamuto ilahang main Bible ang Latin na Vulgata. Giangkon to nilang ilaha. Pero ayaw niyo ang kuna ang tanang Biblia, tanang Holy Scriptures inyo ha. Ayaw mo pag-ingon niya na. Katong Latin na Vulgata ha nga trabaho ni Jerome inyo ha to. Sige. Nya dito na ba sa Bador ba dito? Sa Latina Vulgata sa version ni Jerome. Sabado dito dili Domingong adlaw ipapahulay dito sa Latina Vulgata Catholic Bible. Pero dili tinang klase sa Biblia, dili kidatibok ang Biblia pwedeng angkonon sa Roman Catholic Church. Kabalo ka sa Marcos, Mateo 7:17. Kinahanglang magbantay kamo sa mga mini nga mga propeta nga moanha kaninyo nga managsapot sa pagkakarnero apan di ay sa sulod nila sila mga lubo nga manunukob. So dunay mga propeta, dunay mga magtutudlo nga moangkon nga kami ang tinuod. Magpakakarnero. So dunay mga tao nga moangkon nga ang ilang simbahan maoy tag-iya sa Biblia pero ug imong paklion ang kasaysayan sa kalibutan sila ang nagsunog og pila ka milyon ka libok linibong atos minilyon ka mga kopya sa Biblia sa panahon ni William Tyndale. Nga gani hastas pa si William Tyndale giapel pa nila pagkastigo, giapel nila pagpatay pinagi sa pagsunog. Irony, katawanan. Muangkon sila tag-iya sa Biblia pagkahuman ilang gipang collection ang mga Biblia nya human ilang gipang sunog sa kasaysayan. You ask me where? Asa na mabasa? As of now di sana nako na isulti diri.
Magulat ko kung mangutana mo asa na mabasa. Basahon ko na diri sa radio. Nga Roman Catholic Church, mga pari, ang nanguleksyon sa mga Biblia nga gipangsunog, mao di ay magbuot mo nga pwede rin niyong sunugon ang mga Biblia sa unang mga panahon kay tungod sa concept nga kamoy tag-iya sa Biblia. Buti pasabot kay kamo may tag-iya, kamoy magbuot kung saon ninyo ang Biblia. Kung tinuod na nga inyuhan ang Biblia, ampingan na ninyo kay inyuhan ang Biblia. Sa akong tanaw, sumala sa kasaysayan sa Dark Ages nga kalihukan sa simbahang Katoliko, dili mo tag-iya sa Biblia, kalaban ninyo ang Biblia panahon sa Dark Ages. Mana mo ingon mo nga kamay tag-iya sa Biblia? That is a false claim. Baka ka na nga pag-angkon. Murag lobo nga niangkon nga karnero. Igo lang mo ni angkon nga kamay tag-iya sa Biblia pero dili na kamo ang tag-iya sa Biblia. Sa Mateo 7:20, unsay gisulti ni Ginoong Hesus? Sa ingon ni ana, mailan ninyo sila pinagi sila mga bunga. Unsa man ang bunga? Doktrina, binuhatan, batasan. Ang inyong batasan sa pagsulod sa Pilipinas nga gipamatay ang mga nitibo kung dili magkatoliko. Mao ba ni naa sa Biblia? Gikonquer ninyo, gikolonize ninyo ang mga nasod o i-declare ninyo nga conquered by the Roman Catholic, pinaagi sa espada o pangpatay sa mga tao nitong panahon na. Is that the character of the true Christian according to the Bible? Ako nangutanar ako. Sa ingon na maila sila silang doktrina. Kaninyong mga doktrina ninyo, is it according to the Bible? Manay-ingon din na nga, kana palang duha ka mga bersikulo basihan, halata kayo nga dili tinuod ang inyong claim nga kamoy tag-iya sa Biblia. Matud pa ni Mr. Slick, kini si Mr. Slick mga higala usa kini siya ka Roman or Christian apologist, researcher. Unsa may gisulti niya? Did the Roman Catholic Church give us the Bible? A Roman Catholic ba maoy naghatag nato sa Biblia? Tinuod ba na? Kaya may man din ang Katoliko nga kung wala pa mi, walay protestante, pag sure mo ngano, kato si Isaiah, Katoliko na to? Na may Biblia, na may words of God, yato pa na, doon na may scriptures. Wala nga li Biblia, but they were the contents of the Bible. Ngano, Katoliko to sila si manadag na Isaiah, sila si Jeremiah, ang mga napulog duha ka mga apostoles nga nagsuwat sa pulong sa Dios sa gitawag og scriptures, mga Katoliko to sila? Ayaw mo pagana. Kay ang mga tao sa tibuok kalibutan dili na ignorante. Kaniadto ang mga nitibo sa Pilipinas nga inyong gisulong dere. Inyong gipatuo, gidadaan ninyong bata nga estatwa. O niya inyuhang gipatuo nga milagroso ning tuo por in taon ang mga Pilipino niadtong panahon na. Pero karong panahon na nangiskwela na ang mga tao usa ni sa mga advocacy ni Dr. Jose Rizal, edukasyon o ang mga tao ning eskwela na nakabato nagtaas nga kaalam, educated na, di na pwede ng inyuhang pagpatuo-tuo sa mga Pilipino o sa tibuok kalibutan bakak nga doktrina nga kamoy tag-iya sa maong simbahan nga maupoy tag-iya sa Biblia. Paminaw na to ang komentaryo ni Mr. Slick. The notion, English lang ni ato ni Bisaya karon taud. The notion that the Roman Catholic Church is the sole entity responsible for giving us the Bible is the widespread misconception that oversimplifies and misrepresents the complex history of the Bible's compilation. Matud pa ni Mr. Slick, kanang pagbati sa mga Roman Catholic Church members or leaders nga sila maoy bugtong tag-iya sa Biblia o sila naghatag sa Biblia sa kinatibukan, sayop na nga pagbati, sayop na nga panghuna-huna, nag-oversimplifies na siya and misrepresents the complex history of the Bible's compilation. The Roman Catholic apologists often claim that their church not only compiled the Bible, daghang mga apologists, plural, sa Roman Catholic apologists gani, mga CFD na, tigpanalipod sa pagtuong Katoliko. Usahay mo claim sila nga dili sila ang nag-compile sa Bible but also provided the authority upon which its sacred text rest.
Igo lang sila nag-provide sa pagkabalaan sa Biblia, pastilan. Mahimong dili nila ang konon nga sila nag-compile sa Biblia, pero igo lang sila naghatag og authority para sa Biblia, particularly to defend doctrine surot in sacred tradition. However, this perspective fails to account for the broader and more nuanced and nuances history of how the Bible came to be and overlooks the contributions of various Christian traditions. They were Christians. They were not Roman Catholic. May nang may bawaan ninyo. Okay. Nagpadayon ta kini si Mitzgier BM, Bible in Translation, Ancient and English Version, Baker Academic. Niadtong 2001, matod pa niya, the process of determining the Bible canon was far from the singular effort of the Roman Catholic Church. Ang proseso sa pagdetermina sa balaan nga mga pulong sa Biblia halayo kayo gikan sa nag-inosarang angkon nga ang Roman Catholic Church ra gyud ang nagkugi niini. It was in fact a gradual development that involved the early Orthodox Christians. Ang mga Orthodox Christians may nag-involve sa pagtapok sa tanan mga Biblia, and they were not Roman Catholics. The Orthodox Christians, together with the Church of the Jewish Christians, Orthodox Christians o ang mga Jewish Christians, mao'y nag-usa sa pag-compile, relied on the original Hebrew text for the Old Testament and the Koine Greek manuscript for the New Testament. Nagtinabangay ang Orthodox Christians o ang Jewish Christians sa pagtapok sa tanan nga mga scriptures, mga manuscripts during the time. The Jews can understand Hebrews, ilahan ang language. Ang Roman Catholic Latin, dili makasabot ang Roman Catholic Church og Hebrews. Kung wala pa si Jerome nga usa ka kaliwat og Hudiyo nga giangkon nila nga gihimo nilang gihimo nilang obispo, si Jerome kaliwat og Hudiyo, mao toy nag-translate from Hebrew to Latin. Nakaron ang pangutana dinha karon, unsaon nila pagtapok sa Biblia nga di magani sila kasabot og Hebrew, di magani sila kasulti og Grigo. Latin ang iya sa Roman Catholic Church. Predating the establishment of what is now recognized as the Roman Catholic Church, these communities, Orthodox, Roman, and Coptic, emerged in the years following Christ's resurrection. So kining grupo sa Orthodox Christians o sa Jewish Christians, ni-emerge ang Roman, nisagol ang Roman sa tupan, nag-apil-apil ra. Unya kay sila may isog, giangkon din nilang ilaha, pastilan. Kung baga, nangilog ra mo og dungog. Kahago di ay ni siya sa mga Jewish Christians o sa mga Orthodox Christians. Unya ni apil-apil ang Roman Catholic Church sa 3rd century or 4th century. Unya giangkon din nilang ilaha, emerged in the years following Christ's resurrection, developing their own tradition while largely agreeing on the core scriptures by the 4th century AD. Dito na mo sa 4th century AD. O may nang may balota, let it be the public know about this. Sunod, matod pa ni Ehrman BD sa 2005, matod pa sa libro nga Misquoting Jesus, the Story Behind Who Changed the Bible and Why, Harper Collins. Matod pa, the Roman Catholic Church role in compiling the Bible is often overstated. Kaning angkon sa simbahang Romano-Katoliko nga sila ang nag-compile sa Biblia, nanubra ra na nga claim, particularly in its claim that the Bible was officially compiled around 680 AD. Labi na gyud kanang ilang claim
nga ilang gi-declare officially nga ang Bible na compile niadtong 680 AD. The truth is that the canon was already being recognized by the early Christian community. Ang kamatuoran dugay na nga dunay gitawag og scripture or canon, balaan nga kasulatan, dugay na nga gigamit sa mga Kristohanon long before any ecclesiastical body attempted to assert its authority over it. Wala pa ang Roman Catholic Church, nag-exist na ang Bible. Muna nga, di na ninyo madala, di na ninyo mailad ang mga tao mo angkon nga ang Roman Catholic Church o wala pa ang Roman Catholic Church, wala Bible, di na ninyo na mailad. Wala pa ang Roman Catholic Church, kaya Roman Catholic Church 4th century naman lang mo nitong manaway mo sa mga protestante nga sulpot, otro man po mong sulpot. Human sa dako kayong kaguliyang sa mga Orthodox Christian o Jewish Christians, diya pa mo ni sulpot o kalit. Anya nangangkon mo kamoy original. The early Christians, nagpadayon din si Ehrman, the early Christians recognized the authority of these texts based on their apostolic origin and consistency with the teachings of Christ, not because they were sanctioned by the Roman Catholic Church. Ang early Christians nag-recognize na sa authority sa mga teksto sa Biblia, gibasin nila sa origin nila sa apostolic, onya consistency with the teachings of Christ, kauban sa mga pagtulunan ni Kristo, dili tungod kay kining Biblia sanctioned by the Roman Catholic Church. Ehrman BD 2005 nga libro mga higala. Balik ta kay Mr. Slick, usa ka Catholic apologist. Matod pa niya, a significant point of contention lies in the Roman Catholic Church emphasis on sacred tradition as a source of authority alongside Scripture. Ang importanteng punto sa pagbangi sa bakak diha sa Romano Katolikong simbahan mao ang pag-emphasize nga sagradong tradisyon nga sila ang simbahang Katoliko mao'y tinupdan sa authority sumala sa balaang kasulatan. That is a contention of lies. Matod pa, this claim has led to doctrines and practices that are not explicitly supported by the Bible. Tungod kay ang Roman Catholic Church nag-angkon nga sila ang compile sa Bible. Kung wala pa sila ang naghatag sa Bible. Kung wala pa sila, wala unta tay Bible karon. Buti pasabot, they are above the Bible according to the sacred tradition. Tungod kay nag-angkon man sila nga labaw pa sila sa Biblia, doon na sila yung mga doktrina nga wala sa Biblia. Sama pananglitan sa adlawng igpapahulay. Ang ilang adlaw igpapahulay, Domingo. December 25, wala na sa Biblia. Domingong adlaw igpapahulay, wala na sa Biblia. Celibacy of the priest, wala na sa Biblia. Pagkadili masayop sa Santo Papa, wala na sa Biblia. Sabado de Gloria, wala na sa Biblia. The doctrine of transubstantiation, wala na sa Biblia. Purgatorio, wala sa Biblia. Magsimba sa krus, magsimba sa larawan, wala na sa Biblia. Nahinubra lang ang ilang angkon nga sila tag-iya sa Biblia para makahimo, para ma-justify ang mga doktrina nga ilang gipadako nga wala sa Biblia. Kay moingon din na sila, di mo magbuot kay kami tag-iya sa Biblia. Ayaw man ninyo tuligsaa sa Biblia. Kay kana Biblia amo ana. Pwede ming maghimog another Bible nga muhaom sa mong doktrina. Tanawar ko ng mga Biblia nga translation sa simbang Katoliko. Pinadayag 1 versikulo 10. Unsay gisulti din na, I am in the Lord's day, I am in the Spirit of the Lord. Unsay ilaha din na,
On Sunday, I am in the Spirit of the Lord. Giusab na nila. Ilang gi-brainwash ang mga tao sa tibuok kalibutan nga sila'y naghimo sa Biblia para mausab nila ang mga translation sa Biblia. No way. Sa Seventh-day Adventist side, ang mga pastor sa Seventh-day Adventist gipa-eskwela sa Mountain View College, sa SPAC, sa AUP, o dinhi sa Visayas, sa CPAC, ang mga theology school sa Seventh-day Adventist. Gitudluan ang mga batanon pagbasag Hebrew o Greek para dili masaag kung ang Roman Catholic Church mag-imprintag Biblia nga dili mao ang translation. Sumalagot. Nanay mga Biblia ron nga nanggawas nga Domingo ang adlaw igpapahulay. I am in the Lord's Day, I am in the Spirit of the Lord. Sa ilang Biblia karon sa Katoliko, on Sunday, I am in the Spirit of the Lord pagkadakong katawanan. Hampak lalay kulang sa nag-usab sa Biblia. Ang Biblia nagpasidaan nga dili dungagan, dili kuhaan, pero what these people are doing, ilang gi-twist pag-ayo ang Biblia. Kaya di man makayag depensa, ilang gipang-tamper ang mga version sa Biblia, unya ila pa yung ipang-usab ang translation sa Biblia. Nga matod pa padayon ta diri. Critics argue that elevating tradition to a status equal to or above scriptures is problematic. Matod pa sa mga kritiko nga ang pagpataas sa tradisyon kumparar sa Biblia o sa kadakong problema. Saba panalitan na si Birhen Maria, inahan sa Dios. Wala man na sa Biblia. Asa man mo mangita nga og teksto nga si Birhen Maria inahan sa Dios, as it can lead to the assertion that the church authority surpasses that of the word of God itself. Matud pa ni Mr. Slick, kanang inyong doktrina nga gusto ninyong ipalabaw nga doon na mo'y authority sobra pa sa pulong sa Dios, dako na kayong bakak. Sumala sa 1 Corinto 4 versikulo 6, o sa giingon ni San Pablo, kamo doon ay mga balaang kasulatan palihog, tanawa ninyo mga pinangga ko mga kaigsunan. 1 Corinthians chapter 4 verse 6, karon kining tanang mga botanga mga igsuon akong gikapadapat kanako og kang Apolos tungod kaninyo, aron nga pinaagi kanamo ingon nga mga sulondon sa tapa mo sunod ta nila. Kamo makakaton sa pagkinabuhi nga dili mo hisaylo sa kasulatan, aron wala kaninyo'y magpaborot sa pagdapig sa usa batok sa usa. Gusto ni San Pablo og ni Apolos nga sila ang modelo nga ang tanan mga kaigsuunan katawhan nga mga Kristiyanos magsunod kang San Pablo o kang Apolos nga ang ilang kinabuhi dili mahisaylo sa kasulatan, dili manubra sa kasulatan para walay magpaborot. Ang authority sa mga magwali sa mga balita must be placed under the scriptures. Ang doktrina, ang teachings, ang pagtulunan sa usa ka simbahan must be placed under the scriptures. Dili kay ang usa ka pastor, usa ka pare will stand above the scriptures. Dili na pwede. Doktrina sa simbahan mulabaw pa kay sa Biblia. No, ang gusto ni San Pablo, magkinabuhi kamo sama sa kanamo nga pagkinabuhi nga dili mulampas sa Biblia, dili mulampas sa kasulatan. 1 Corinto 4 versikulo 6. Kaya bala ang kasulatan matud pa sa ikaduhang Timoteo 3:16 o 17, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios. Kinsay nagtuga? Ang Dios, dili ang Roman Catholic Church. Og may kapuslanan alang sa pagpanudlo, unsay katuyuan sa Dios nganong nagtuga sa Biblia, dunay kapuslanan alang sa pagpanudlo. Unsa pa? Alang sa pagpamadlong. Kung mulampas mo, kung nausa ka simbahan, bisan pag muangkong siya nag-compile siya tag-iya sa Biblia, unya iya mga doktrina ni suyla na sa Biblia, ang Biblia may mubadlong, may mutudlo,
alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang katawhan sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. O sa purpose nga gituga sa Dios ang balang kasulatan, gituga sa Dios ang balang kasulatan sa may kapuslanan. Una, usbon ko, pagpanudlo. Number 2, pagpamadlong. Number 3, pagpanulid. Number 4, pagmatuto diya sa pagkamatarong. Unsay katuyoan sa kinatibukan, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Kung ang inyong doktrina, igo lang mo moangkon nga kamoy tag-iya sa Biblia, pero ang inyong doktrina ni saylo sa Biblia, dili mo kauban ni San Pablo. Unya mo angkon para ba mo nga kamo dunay connection kotay sa mga apostoles? Ingon si San Pablo, balik ko na kong basa, 1 Corinto 4:6, mao ni ang mga taong dunay kotay sa mga apostoles. Matod paus mo na kong basa karon 1 Corinto 4:6. Karon kining tanang mga butanga mga igsoon akong gikapadapat kanako og kang Apolos tungod kaninyo aron nga pinaagi kanamo ingon nga mga sulundon kamo makakat-on sa pagkinabuhi nga dili mahisaylo sa kasulatan. Aron wala kaninyo magpaborot sa pagdapig sa usag-usa batok kanamo. Sa ato pa, ang atong authority must be placed under the Bible. Ang doktrina must be placed under the Bible. Dili mo saylos Biblia. Nagpadayon si Ehrman ato 2005, misquoting Jesus iyang libro sa The Story Behind Who Changed the Bible and Why. Matod pa niya, moreover, the claim that the Roman Catholic Church gave us the Bible ignores the Jewish origins of the Old Testament and the early Christian community's role in recognizing the New Testament writings. Kanang matod pa ni Ehrman, kanang pag-angkon sa Roman Catholic Church nga sila'y naghatag kanato sa Biblia, buot pasabot, ilang gi-disqualify, ilang gi-invalidate ang mga Hudiyo nga may original nga nag-angkon nga sila ang tapok sa Biblia nga gitawag og Old Testaments. Ilang gi-disqualify ang claim sa early Christian communities nga sila ang nagtapok sa New Testament writings. Nagpadayon si Ehrman, the Old Testament essential to both Christ and the apostles, where it was inherited from Jewish tradition, not created by the Roman Catholic Church. Ang Old and New Testament mga higala, usa ka na kalibro nga iya sa mga Hudiyo o sa mga Jewish Christians. Dili na gikan sa Roman Catholic Church. The New Testament written by the apostles under divine inspiration was recognized as authoritative by the early Christian community long before any centralized church of Roman Catholic authority existed. Wa pa'y Roman Catholic Church nag-exist na ang Old and New Testament. Iya sa mga Hudiyo sa Old Testament, iya sa mga Hudiyo o sa mga Christian Jews. Mao na nga bisag unsaon ninyo pakli-pakli ang Biblia, Sabado ang adlaw ang igpapahulay. Mao na tama na giingon ni Cardinal Gibbons, James Cardinal Gibbons, page 111 siyang libro, The Faith of Our Fathers. You may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find any single line authorizing the keeping of Sunday. But the Bible enforces us to keep Saturday holy. Oh, the day which we the Catholic never sanctify. Paklian ninyo ang Bible, matod pa ni James Cardinal Gibbons. From Genesis to Revelation, walay bisag usa ka bersikulo diha nga nagtudlo nga Domingo may adlaw ang igpapahulay. Kundili, ang mabasa nimo, ang Biblia nagtudlo kanato, nag-enforce. Sa tupan namugos ang Biblia nga ang adlaw ipapahulay Sabado, nga diin kita mga Katoliko na magbantay niya na. You see? So ato makit-an ka na mga higala sa The Faith of Our Fathers, page 111 ni James Cardinal Gibbons. Nagpadayon din hisig kang Gonzales sa 2010, Story of Christianity.
A common myth is that the biblical canon was established at the Council of Nicaea in 325 AD, an assertion often used to support the idea of the Bible as the Roman Catholic creation. Niangkon manggod ning mga Roman Catholic na dito daw sa Council of Nicaea, dito gi-aprobahan nga maghimog Biblia sa 325 AD. Matod pa ni Gonzales, writer sa History of Christianity, matod pa niya, dakong baka kana. Nga naman, however, this is historically inaccurate. Mali ni nga kasaysayan sa history. The Council of Nicaea, matod pa niya, was primarily concerned with the resolving of the Arian controversy and defining the nature of Christ's divinity, not with compilation of the Bible. Pastilan. Gipadako nila nga ang Council of Nicaea ni adto 325 AD mao'y pag-organize sa Bible, pag-compile sa Bible, dakong bakak na kay kadto nga konseho nga meeting nagresolba kato sa isyu ni usa ka paring si Arius nga giatake niya ang pagka-Diyos ni Kristo. The false narrative that the Council Fathers determined the canon through a miraculous process involving the placement of books on an altar stems from the 9th century manuscript. Paspason talaga may kung natay oras. Ato ta sa kang Jerome. Matod pa ni Waterman sa 2024. Matod pa niya. Jerome's translation of the Bible into Latin, known as the Vulgate, was commissioned by Pope Damasus. Ang nagsugo ni Jerome nga i-translate ang Biblia from Hebrew to Latin si Pope Damasus, kay dili lagi kasabot og Hebrews ang Katoliko. O you see that? Si Pope Damasus di siya kasabot. Ihangyaw niya nga ipatranslate to Latin ang Biblia kasi ang gisugo si Jerome. Niadtong late 4th century and mark a significant moment in the history of the Bible. Nya, igulan sila nag-translate, ang kunon rin nila nga sila tagiya. However, Jerome's work was not without controversy, particularly due to his decision to translate the Old Testament directly from Hebrew rather than from the Greek Septuagint, which had been the standard of early Christian communities. Jerome's translation decision had lasting theological implications, including the introduction and the interpretations that influenced the development of Marian doctrines within the Roman Catholic Church. Gani gisaway pa ang iyang trabaho kay nagmislead, kay dito pa hinuon natukod ang doktrina about Maria sa iyang translation. So, dili ta makaingon oy nga sila tagiya, di gyud nimo makonclude. Paklion nimo kasaysayan, dili gyud nimo makaingon nga ang Roman Catholic ngoy tagiyas Biblia. Kanang claim sa Roman Catholic nga sila tagiyas Biblia para lang na sa mga taong way basa-basa. Ang ilang mga membro di mo basa mo yango o rapod, mao na. Sa panahon sa Reformation era, mga 14th century, 13th to 14th century, the Protestant Reformation exposed flaws in Jerome's Vulgate and challenged the Roman Catholic Church control over biblical interpretation. Usa ka reformador like William Tyndale, William Tyndale sought to make the Bible accessible to the general population by translating it into vernacular languages, a move that was met with fierce opposition from the Roman Catholic Church. Ang trabaho ni William Tyndale, iyang gitranslate nga to sa English. Yun sa nila, gipatay nila si William Tyndale. Kinsa man to si William Tyndale? Katoliko man to. Di man to protestante, pare man to nila. Hangtod niabot ang King James Version, which had a profound impact of Christian worship and theology. Council of Toulouse, Canon 14, Prohibition of Bible Ownership, Council of Toulouse. So, mga higalag kaigsonan, muna pangutanan ni San Pablo, unsay matod pa, unsay bintaha sa pagkahudiyo. Ang bintaha sa pagkahudiyo, matod pa dinhi mga kaigsonan, Roma 3:2, daghan bisan asa ipaagi una sa tanan ngadto sa mga Hudiyo, gipiyal ang mga pulong sa Dios. Hudiyo ang gipiyalan sa Dios sa pulong sa Dios.
Hudiyo ang gipialan sa Dios sa iyang pulong, dili ang Roman Catholic Church, Roma 3:2. So mga higala nga nagpaminaw karon, ayaw mong tuo nga sila gipialan sa Dios, ang Roman Catholic man hinungdan Domingo ng adlaw ipapawlay. No. Ipakaon na ang baboy. No. Hudiyo ang gipialan. Sa to pa ang napulo kasugo pabilin nga mao'y pagtulunan sa katawhan sa Dios. Adlaw igpapahulay Sabado, nagpabilin mo pagtulunan sa katawhan sa Dios, ang pagdili pagkaon sa mga mahugaw sama sa baboy ug uban pa madulumtanan, nagpadayon nga pagtulunan sa katawhan sa Dios, kay dili Roman Catholic Church ang gipialan sa pulong sa Dios. Mga Hudiyo, Sabbath keepers, kunbaga mga Sabadista, ang mga Hudiyo, dili mo kaog baboy, mutuo nga ang adlaw igpapahulay may iyaha sa Dios, o ang mga katawhan na sama sa mga apostoles, sama sa mga patriarka, pulos nagpahulay sa adlaw Sabado. Sama kan Jesus Christ nagtamod sa pagkabalaan sa adlaw ipapahulay. Batasan ni Kristo kada Sabado mosulod sa sinagoga kada adlaw ipapahulay. May galawan na gitay oras. Salamat kayo sa tanan nato nga mga kapamilya kaigsuonan. Salamat kayo sa tanan nga mga listeners, sa mga sponsors, mga donors, sila na ko malito kay wala tay oras. Salamat na lang kayo kaniyong tanan, o sa mga kapamilya nato nga padayong nagsuporta sa tong programa. Ang Ginoo magpadayon pagpanalangin kaninyo. Sa mga pasyente nagagamit sa Thirizol o Renal Boost, salamat kay kaninyo. God bless you. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Adunay nag-text dere, ako karon ko na ni basahon. Unsa day tambal sa gout, unsay tambal sa gout, gout. Kadang sakit ang tiil nga way hubag. Sakit lang yun sa as in sakit pero walay pula. Okay. Inom lang mo og Thirizol duha ka buok before meal, before meal duha ka Thirizol og duha ka Renal Boost. Sabayon na ninyo na 4 ka buok buntag hapon. Sulayin na ninyo. Daghanang nagtesting niya na epektibo kayo pag nya pahuway lang pod, ayaw sigig lakaw pahuway lang pod, o nya pagkahuman pagkahapon na murang arang na pagkaugma o basta bang Ginoo makalakaw na ka. Rest lang kag one day pero ayaw sa palabig ka o bulad ginamos para tamis bawal. Nolikayan po na mga karne uban pa. Okay mga higala, salamat po sa Plus Ultra Plant Vitamin sa tanan natong mga farmers nga nagagamit niya na. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Wala mo kitay oras, ang ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya ug kan Jesus Christ nga atong great provider. Ako sabi niyo kapamilya ni mong ulipon sa pagwalis may balita, Pastor Israel Villaver the First magingon kanimo, samtang ang tao mohilak, makiglalis ug makiglantugi. Kana nagpasabot nga wa pa siya kakupsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay ug magapanalangin kanimo mao'y among pag-ampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon og kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro og adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Pilia ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o guban pang mga balatian.
Ayaw kabalaka, kay adunay solusyon nila ng tanan. Ani na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Tyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Usapay niyo, Deolat. Palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vigilis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitolio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.